sabihin natin, bakit nangyari ito? So, di po ba? So, ito po ang nais kong gamitin ng mensahe para magabayan po tayo sa importanteng bagay ito. Again, let us always put in our mind that in the design of God, in the dealings of God, and in the direction of God, the choice is yours. Ikaw ang pipili. Ang Diyos po, kung makikita niyo po kung paano siya nag-operate, inilagay niya po ang tao dito sa katayuan na hindi po pwede mga tuwiran sa Kanya. Amen? Hindi ka po pwedeng magdahilan sapagkat ang Diyos ay may lubos at kakumplituhang kaparaanan upang ang tao ay maging accountable sa kanyang sarili. Sa mga pagpapasya, diba, na pwede natin gawin. So kaya nga, maganda po, mga kapatid, na bigyan pansin po natin yung mensahe ngayon. Una, ang maganda po, maintindihan po natin, it is about the two choices. Ano yung two choices? Dalawang pamilya ng tao. Ang sabi po, mga kapatid, see, I have set before thee this day, life and good. Diba? Ay yung isang bahagi. Dito mo na ba? And death and evil. So mayroon pong choices. Life and good, death and evil. So kapag binigyan pansin po natin ang sinasabi ng talata, mga kapatid, dito po sa ating binabasa. Kanina sa verse 19, ano dito? I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou thyself believe. Diba? So the two choices, napakaganda po, mga kapatid, nasa pagkalata po, generally, maintindihan po natin na inibigay ng Diyos ang tao sa katayuan na mayroon po siyang pamimilihan. Amen? Masaya pa kayo? O mamaya, sa pagkain natin, pwede kayong mamili. Diba? Mayroon dyan ang bungko. May partner na preto. May dampa na alimasan. Diba? May tinataang alimasan. Kung ayaw nyo, may itlog yan. May hotdog. Oh, the choice is yours. Diba? So, wala tayong karapatan na i-questionin yung Diyos sa kanyang disenyo. So, ang Diyos, ang pagiging Diyos, siya ang lumikha ng tao. At nag-disenyo na ang tao ay mayroong pamimilihan. Hindi po i-design ng Diyos sa ikakasama ng tao. Diba? Kung ang nais ng Panginoon ay magkaroon ng kapasyahan ng tao, hindi po dahilan, diba, na siya ay obligado, kundi dahil sa kanya po malinaw na puso para sa Diyos. Pansin niyo po ulit, sabi niya sa ending, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and curse. Diba? Alam niyo po, kaya po sinasabi ng Diyos, may choices kayo, may pamimilihan kayo, para po hindi ka pupunto or lalagay doon sa point ng buhay mo na kapag mayroong hindi maganda, ang nangyayari, sisisihin mo ang Diyos. Diba? Maganda po na tayo ay magkaroon ng kaalaman na kung paano po tayo pipili. Mga kapatid, ito ay consistently idiniin ng Panginoon na kasi sa kanila, katulad po ng nakinog, diba? Po sa inyo kanina, diba? Diba sa chapter 11, the same idea. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 11, sinabi po niya doon sa verse 26, sabi po, behold, I set before you to this day a blessing and a curse. Diba? Verse 27, sabi doon, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And verse 28, sabi dito, and a curse if you will not. Diba? So, ang choice po ng tao, pagsunod or pagsuway. Ang sabi po, life and good, death and evil. Ang sabi po, mga kapatid, life and death, blessing and cursing. Ano ang pipiliin mo? Buhay or kamatayan? Blessing or cursing? So, ito po, mga kapatid, may mga nakatungtong. Diba? Kung tayo po ay susunod, hindi po pwede na ang choice mo i-bless ka, diba? Nasabihin mo, siyempre, ang choice ko, blessing. Well, kung totoong choice mo ang blessing, mayroon mong dapat gawin ang isang tao. Diba?
di ba, na pumili sa blessing. Kung blessing ang pinipili natin, ang sabi ng Bible, ano? Obey. Di ba? So kaya nga, kapag ang isang tao hindi sumunod sa Diyos, ito po ay nag-i-imply na ang pinili po niya ay curse. Di ba? Ang pinili po niya ay ang kamatayan. Di ba? Ang pinili po niya ay ang kapahamakan. Napakaganda po na malaman po na papaalalahanan po tayo. Tayong lahat. Di ba? Ngayon, simple po, kung pag-uusapan ng pili, pinakita ko po sa inyo that two choices. Life and God, death and evil. Kanina po, death and life, blessing and cursing. Laging dalawa po ang magpipilian. Diba? Pwede tayo mamili. Ngayon, simple po sa ating magiging pag-aaral. Maganda po na magabayan tayo sa usapang pagpili. Maganda po itong magiging pag-aaral natin. Letter A, proper choice. Diba? Kung ikaw ay high blood, anong piliin mo? Hindi ka pipili ko sa iwasan, kung ka sa munggo. Proper choice. Ha? Ibig sabihin, correct. Diba? Huwag mo akong sisihin. Diba? Dapat ang pipiliin natin yung tama. Diba? Ang pipiliin natin dapat yung mabuti. So we need to choose what is proper. We need to choose what is right. At tayo po ay binigyan ng Diyos ng isipan para po maging accountable tayo. Amen? Di ba? Nililiwanag po sa inyo kung ako po ay mapapasama at mapapariwara. Hindi ko pwede ang Panginoon. Sapagkat iniligay ako ng Diyos sa katayuan na mayroon akong choice. Di ba? Nasa akin ito at kung gusto ko talaga mabuhay ng pinagpapala ng Panginoon, malinaw ang sinabi niya. Sabi niya, choose, obey. Piliin po ang sumunod. So dapat, mga kapatid, proper choice. Letter B, blessing choice. Ibig sabihin po yung pagpili na magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. So ang ating pong nakita na pinakamahalaga nito sa usapang pagpili, lalabas po sa pagsuway at sa pagsunod, ang blessing po, di ba, nasa pagsunod. Ang cursing po, nasa pagsuway. Amen? Di ba? So madaling sabi, kung ang pag-usapan Diyos, ang linaw po na ang kanyang pahayag, di ba, sa kanyang salita, sa Old Testament o sa New Testament man yan, di ba? Nilinaw po na sa inyo ang kaisipan ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang gusto ng Diyos sa buhay po natin ay plano mabuti. Di ba? Sa ating pong pagpapalang. Di ba? Sa ating pong ikakaganda ng takbo at lakad ng buhay natin. O, sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil I give you and expected end. Diba? Malinaw po na ang sabi ng Diyos, diba? Pahayag, ang gusto po niya, mabuting kawakasan. Diba? Ang ibig sabihin po, magandang resulta, magandang kahinatnan. Kaya nga, mag-ingat po tayo sa mga pagpili po natin. Tiyakin po natin na ang pagpili po natin ay, ano yun? Literary proper. Diba? Tiyakin po natin, ang pagpili natin is pleasing in the sight of God. Yung ikalulugod ng Diyos. Yung matutuwa ang Panginoon sa ating pong pinili. Yung magiging pagpili natin. Napakalaga po yan na sa maraming larangan po ng buhay natin. Diba? Because the reason why I can say that this message is very important because every day, gumagawa po tayo ng pagpapasya. Diba? Walang araw na hindi po tayo magpapasya. One good example, sino? Diba? O ikaw na lang, sa usapan ng pangtao. Diba? Dalawa lang naman ang gagawin ng tao. Kikilalanin ng Diyos o hindi kikilalanin ng Diyos. To our visitor, you have a choice. Diba? You will accept God or you will reject God. You have a choice. If you will reject Him, eternal damnation. If you believe and accept the Lord Jesus Christ, eternal life.
in heaven. Diba? Okay? So, samantala, kung pipiliin po natin at kikilalanin ng Diyos sa ating buhay, ito ang pinakamabuting magagawa po natin. Sa buhay po natin, ang kilalanin at pagtiwalaan ang Panginoon. I am very sure na kapag tayo po pinili natin at kilalanin ng Diyos, pagtiwalaan ang Panginoon, ang sabi ng Bible, nalulugod ang Panginoon. Diba? Sa nagtitiwala at nananampalataya at humihila sa Kanya. Diba? Doon sa magbigil sa kanila mamaya, paliwanag nyo na pag-iisip. Diba? So napakalaga po sa usapan po na maglilingkod. Maglilingkod ba ako o hindi? Sa totoo lang po, hindi naman mahirap kung ano po ang tamang pagpapasyahan. Diba? Hindi rin mahirap na malaman kung ano po ang pasya na nakakalugod sa Diyos. Amen? Ang magiging mahirap lang po sapagkat kadalasan nangingibabaw po ang pangsarili na pagpili without considering, diba, if it is proper o kaya kung ito po ba ay blessing or kailangan po natin ng proper choice. Kailangan po natin ng blessing choice. Kailangan din po natin, letter C, profitable choice. Ang ibig sabihin po, babalikan po, di ba, yung pagkalata natin, hindi natin kita, nakakabuti ba sa Diyos o hindi? Ano ang pipiliin mo? Di ba? Kung pipiliin mo na hindi kilalanin ng Diyos o na hindi tama. Di ba? Pangalawa, hindi blessing. Amen? To our visitor, if you will recognize God, di ba? It is pleasing to God. Di ba? At lalo naman, hindi profitable. If you will not accept the Lord Jesus Christ, it is not profitable. Di ba? Hindi magiging kapakipakinabang sa atin. Dahil sa buhay na ito, lalo na sa lahat ng naranasan natin, kung pati ang Diyos hindi natin pagtiwalaan. Diba? Kung pati ang Diyos hindi mo kilalanin, kaya ano po ang makikita natin pag-asa sa buhay natin.